Mga kababayan, good news para sa Philippine Navy at sa ating Armed Forces Modernization Program. Ang pangalawang bayad sa pagbili ng sonar para sa bagong offshore patrol vessels, budgeted na. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na ang paglalagay ng isa sa pinakamahalagang anti-submarine warfare systems na magkakaroon ng Philippine Navy sa mga susunod na taon. At kung sakaling may mga submarino na palihim na gumagalaw sa ating karagatan, mas lalaki na ang kakayahan ng ating hukbong dagat na matukoy at masubaybayan ang mga ito. Kaya ano nga ba ang kahalagahan ng bagong sonar system na ito? Bakit malaking balita ang paglabas ng halos 120 milyong pisong pondo? At paano nito mapapalakas ang kakayahan ng mga bagong Raja Sulaiman-class offshore patrol vessels? Pag-uusapan natin yan sa video na ito. Kamakailan lamang ay inilabas ng Department of Budget and Management o DBM ang Notice of Cash Allocation o NCA na nagkakahalaga ng 119,786,084 na piso. Ang pondong ito ay inilaan para sa ikalawang milestone payment ng Towed Array Sonar System o TAS na bahagi ng Weapons at Sensors Upgrade Package para sa Offshore Patrol Vessel Project ng Philippine Navy. Bagamat maaaring mukhang simpleng budget release lamang ito sa unang tingin, para sa mga sumusubaybay sa modernization program ng AFP, isa itong napakahalagang indikasyon na aktibong nagpapatuloy ang proyekto at sumusunod sa itinakdang timeline ang pagbabayad para sa mga advanced systems na ilalagay sa mga bagong barko. Sa madaling salita, hindi lamang barko ang binibili ng Pilipinas. Kasama rito ang mga sensor, electronics, at combat systems na magbibigay ng tunay na kakayahang depensahan ang ating mga karagatan. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng package na ito ay ang Towed Array Sonar System. Ngayon, para mas maintindihan natin, ano nga ba ang sonar? Ang sonar ay isang sistema na ginagamit upang makakita ng mga bagay sa ilalim ng dagat gamit ang sound waves. Dahil hindi kayang makita ng radar ang mga bagay na nasa ilalim ng tubig, sonar ang nagsisilbing mata at tainga ng isang barko laban sa mga submarino. Kapag may submarino na naglalayag sa ilalim ng dagat, lumilikha ito ng iba't ibang tunog mula sa makina, propeller, at iba pang kagamitan nito. Ang trabaho ng sonar ay hanapin at tukuyin ang mga tunog na ito. Ngunit hindi ordinaryong sonar ang binibili para sa mga bagong OPV ng Philippine Navy. Ito ay isang Towed Array Sonar System. Ang ibig sabihin ng towed array ay may mahabang sonar array o sensor cable na hinihila ng barko habang naglalayag. Dahil nakalayo ito sa mismong katawan ng barko, mas kaunti ang ingay na naririnig nito mula sa sariling makina ng barko. Dahil dito, mas sensitibo ang sistema at mas mahusay itong makakadetect ng mga submarino kahit sa mas malalayong distansya. Sa modernong naval warfare, ang Towed Array Sonar ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang kagamitan para sa anti-submarine warfare o ASW. At dito nagiging mas interesante ang proyekto. Ang supplier ng sonar system ay ang Geospectrum Technologies, isang kumpanyang may kaugnayan sa Elbit Systems na kilala bilang isa sa mga pangunahing defense technology provider sa buong mundo. Ang kanilang modular TAS design ay nagbibigay ng flexibility dahil maaari itong ilagay sa standard containerized setup. Ayon sa inilabas na impormasyon, ang sonar system ay nakaayos sa isang standard isang tow container na naglalaman ng winch system, electronics equipment, processing units, at iba pang kinakailangang components. Ang ganitong disenyo ay may malaking bentahe. Sa halip na permanenteng naka-integrate sa barko, mas madaling i-install, i-maintain, at i-upgrade ang system kapag kinakailangan. Bukod dito, mas nababawasan ang komplikasyon sa paglalagay ng kagamitan habang ginagawa pa lamang ang barko. Kapag natapos ang integration process, magkakaroon ng mga piling Raja Sulaiman-class offshore patrol vessels ng kakayahang magsagawa ng underwater surveillance at submarine detection operations. At dito natin makikita kung gaano kalaki ang pagbabago sa kakayahan ng Philippine Navy. Sa loob ng maraming dekada, pangunahing nakatuon ang Philippine Navy sa surface patrol missions, maritime security operations, humanitarian assistance, at territorial defense. Ngunit habang dumarami ang mga bansang nagpapatakbo ng submarino sa Indo-Pacific region, mas nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng anti-submarine warfare capability.
Hindi lingid sa kaalaman ng marami na ang ating rehiyon ay isa sa pinakaaktibong maritime area sa buong mundo. Maraming bansa ang may modernong submarino. May mga diesel-electric submarines. May mga air-independent propulsion submarines. Mayroon ding mga advanced underwater platforms na kayang manatiling nakatago ng mahabang panahon. Sa ganitong sitwasyon, napakahalaga na may kakayahan ang Philippine Navy na malaman kung ano ang nangyayari sa ilalim ng dagat at hindi lamang sa ibabaw nito. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit itinutulak ang pagkuha ng mga sonar system para sa bagong henerasyon ng mga barko ng hukbong dagat. Ang Raja Sulaiman-class offshore patrol vessels ay inaasahang magiging isa sa mga pinakaimportanteng assets ng Philippine Navy sa mga susunod na taon. Bukod sa kanilang malaking sukat at mahabang operational range, idinisenyo rin ang mga ito upang magkaroon ng kakayahang tumanggap ng iba't ibang mission modules depende sa pangangailangan. Maaaring gamitin ang mga barkong ito para sa maritime patrol. Maaari rin silang gamitin para sa search and rescue operations. Maaari rin silang magsagawa ng sovereignty patrols sa malalayong bahagi ng ating exclusive economic zone. At sa pamamagitan ng towed array sonar system, magkakaroon din sila ng mahalagang papel sa underwater surveillance missions. Sa panahon ngayon, hindi sapat na makita lamang ang mga barko sa ibabaw ng dagat. Mas nagiging mahalaga na rin ang kakayahang makita ang mga banta na nasa ilalim ng tubig. Ito ang dahilan kung bakit maraming modernong navy sa buong mundo ang nagbibigay ng malaking halaga sa anti-submarine warfare capabilities. Kapag may maagang detection capability, mas maagang makakapagdesisyon ang military commanders kung ano ang susunod na hakbang. Mas mapapalawak din ang situational awareness ng buong fleet, at mas mapoprotektahan ang mahahalagang sea lanes at strategic maritime areas. Para sa Pilipinas, napakahalaga nito dahil isa tayong bansang binubuo ng mahigit 7,000 isla. Malawak ang ating karagatan, napakalawak din ang ating exclusive economic zone. Dahil dito, kailangan natin ng mga barko at sensor systems na kayang magbantay hindi lamang sa ibabaw kundi pati sa ilalim ng dagat. Ang paglabas ng ikalawang milestone payment ay nagpapakita rin na seryoso ang gobyerno sa pagpapatuloy ng modernization efforts. Bagamat hindi palaging napapansin ng publiko ang mga budget releases at procurement milestones, ito ang mga hakbang na unti-unting bumubuo sa mas modernong armed forces of the Philippines. Bawat radar, bawat missile system, bawat communication equipment, at bawat sonar system, lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking layunin na gawing mas handa at mas may kakayahan ang ating sandatahang lakas. Sa mga susunod na taon, inaasahan na mas marami pang updates ang lalabas tungkol sa offshore patrol vessel program at sa integration ng iba't ibang sensors at combat systems nito. Kapag tuluyang naging operational ang mga barkong ito kasama ang kanilang advanced sonar systems, malaking hakbang ito para sa pagpapalawak ng maritime domain awareness ng Pilipinas. At para sa maraming defense observers, isa itong malinaw na senyales na unti-unti nang pumapasok ang Philippine Navy sa bagong yugto ng modern naval operations. Sa huli, ang halos 120 na milyong piso inilabas para sa ikalawang milestone payment ay maaaring mukhang maliit kumpara sa kabuuang halaga ng modernization program. Ngunit isa itong mahalagang piraso ng mas malaking plano. Isang plano na magbibigay sa Philippine Navy ng mas mahusay na kakayahang bantayan ang ating karagatan. Mas mahusay na kakayahang makita ang mga banta sa ilalim ng dagat. At mas mahusay na kakayahang protektahan ang pambansang interes ng Pilipinas sa mga susunod na dekada. At kung magpapatuloy ang ganitong mga proyekto, mas magiging handa ang ating hukbong dagat sa mga hamon ng makabagong panahon. Ano ang masasabi ninyo sa bagong towed array sonar system para sa Raja Sulaiman-class offshore patrol vessels? Sa tingin ninyo ba ay sapat na itong unang hakbang para sa pagpapalakas ng anti-submarine warfare capability ng Philippine Navy? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section, at huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang updates tungkol sa Philippine Defense Modernization, Philippine Navy developments, at mga balitang may kinalaman sa seguridad ng ating bansa. Maraming salamat sa panunood at mabuhay ang Pilipinas!